Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat. Hindi po mapigilan. Ang dami po mga testimony. Pero habang tayo po ay naka-assign, talagang parang di ba? Kinakabahan ka na nga doon eh. Habang tumatagal parang parang inoperahan ka na wala anesthesia. Praise the Lord. Kung si Joshua ay nag-pray na tumigil yung araw at saka sino ba 'yon? Sa time ni Hezekiah, bumalik din yung shadow. Ako naman sana, matapos na. Praise the Lord. But glory to God be all the glory dahil nandito po tayo ngayon para po mag-aral ng salita. Amen? Praise the Lord. Bless mo naman ang katabi natin. Bless you, God bless you. Hallelujah. How are you? Kamusta? Isang ngiti lang, masaya, di ba? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So, I have siguro mga 30 minutes lang o 45 habang tumatagal na 20 minutes na lang. Anyway, less is more, di ba? So, I hope na matapos ko ito ng mabilisan. So, ang title po ng aking pong isi-share ngayon, nakabahaba at karami-dami po naming kapalit-palit ng mga title nito, ito na po, Empowered. Praise the Lord. At muntikan pang burahin ni Angel yung HS exponent. I-explain ko mamaya. Empowered. So revival, a call to demonstrate signs, wonders, and miracles. Nung nabasa ko rin itong topic na ito, signs, wonders, and miracles, talagang sabi ko, Lord, pwede bang hindi muna ako ma-assign ngayon? Actually, last week, na-assign na ako. I think second week or third week ako na sana. Dumating si Pastor Joey. Medyo nawalang kaba ko dahil na. Pero handa na ako noon. So, in-expect ko na na last week, sabi ko ni Pastora, hindi man sinabi ni Pastora na ikaw, sabi, Pastora, ipakanta mo? Sabi ko sa kanya, para malaman ko kung sabihin niya, siya magturo. Tumawag na siya sa akin, sabi niya siya magturo. Akala ko, matuwa na sana ako, sabi niya, pero ikaw sa first week. So, mag-aral na naman ulit. Praise the Lord. Ganon po ang, minsan, burden din po ng mga ma-assign dito, no? Dahil talagang you have to cope up with your time, yung dynamics po natin as family man, working man, at lahat ng mga kabisihan po natin. But glory to be to God, nakatayo po tayo by the grace of the Lord. Amen? So, demonstrate signs, wonders, and miracle. Now, Mark 16, 17, and 18, at slash po ito ng Acts 4:20. So, makita po natin dito, in background lang po dito, bilisan lang po natin. Then, first week ngayon, dapat medyo rin po tayo, no? I-introduce pa natin itong mga topic na ito. So, ito po yung Mark 16, kung basahin mo po ito sa Bible, ito po yung mga final words ni Jesus before He ascend. Okay? Final words to ni Jesus before He ascend. And this is, at this time, Jesus was in a glorified body. Glorified body na siya, nag-resurrect na siya. Hindi na sa yung physical body. At it might be na iba na yung physical features ni Jesus. If you read back, yung si Mary pumunta sa libingan at na-meet niya si Jesus, hindi na recognize si Jesus. Di ba? Akala niya gardener. Pero nung tinawag siya by name, nakilala niya si Jesus na siya pala yon. So, glorified body. And isa pa, ito yung si Jesus ay nasa kanya na ang all authority in heaven, on earth, and even under the earth. Lahat ng authority na sa kanya. Nasa kay Jesus na ang all authority. Siguro kung minsan mahirap namin din intindihin ang authority, no? Pero meron naman tayong alam din konti siguro po sa as Christians, as believers, marami naman tayong mga katuruan about authority. Pero in short, yung pagkakasala ni Adam, it is about directly yun yung pagbibigay or indirectly pagbibigay ng authority sa tao doon kay Satan. So, Dan, maintindihan mo konti na bakit kinuha ni Jesus balik yung authority at gusto niyang ibalik sa iyo. Amen? Kasi ang hirap pag walang authority, di ba?
Sa family, dapat may authority ka. As husband, may authority ka. Sa trabaho, dapat may authority ka. Pag walang sumusunod sa'yo pag wala ka authority. Di ba? At as for us, nasa engineering sections, sa mga departments po namin, nasa engineering, napaka-importante po sa amin ang authority. Kung nagumagawa kami ng mga comments, laging nasa last yon, as per approval to authority. Maski gaano pa gandang project, maski pulido pa, based on your specification and in your engineering perspective. Pero pag i-reject ng authority yan, lahat void ang lahat ng mga magaganda mong sinasabi doon dahil hindi tinatanggap ng authority. So ang authority has the final say. So makikita po natin dito si Jesus Christ, you know that He laid down His life. And sabi pa po dito, as Matthew 28 verse 18, sabi po dito, ito din po ay ang Great Commission. Sabi po ng Matthew 28:18, kung may plus po natin siya, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So yun ang background po natin. At dito po sa John 10:17 to 18, sabi po dito, basahin po natin at i-flash din po natin. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Kaya kung mapansin nyo po at malala nyo, so time ng trial ni Jesus with Pilate, yung mga final na verdict sa kanya, sabi ni Pilate, sumagot ka diyan dahil pag alam mo ba na sa akin sa kamay ko yung buhay mo. Pero sinabihan siya, di ba? Wala po siyang kapangyarihan over Jesus because of this verse. Si Jesus mismo ang nag-lay down sa life niya and no one takes it from Him. He is the one laying it down and has the power also to take it back. He has the authority. So na kay Jesus ang authority. So yun po ang ating pong background sa Matthew 16. Now, mayroon lang po akong 4 na points po dito. Bakit po tayo empowered? Lahat po tayo in-empowered po natin. Ano pa po ang dapat makuha po natin? Ano pa po dapat ngayon as Christian in the end times ang meron po tayo? Ano po ang benefits ng pagkamatay ni Jesus Christ on the cross of Calvary para po sa bawat individual na nag-follow at being a disciple of Jesus Christ? We are empowered. Amen? And letter A, empowered to overcome sin and death. Hindi po totoo na hindi na po natin kayang paglabanan ang kasalanan. Hindi na po natin kayang paglabanan yung mga kung ano ang death. We are speaking about the spiritual death. So sabi po dito ng 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives us authority through. Basahin lang po natin sa i-flash na lang po natin yung 1 Corinthians 15:57. Thanks be to God, He gives us the victory through the Lord Jesus Christ. So He give us the victory at ang victory po yan over sin. So I know, hindi po natin alam, bisan sa sarili po natin, meron po tayong mga struggle before sa mga sin. Pero hindi po totoo na habang buhay ka na po na talagang hindi na makawala sa kasalanan dahil you have the power to overcome it. And the Lord has given us already the victory over sin and death. Amen? Praise God. Sabi nga po ng verse 55, ay balik po natin sa 55. So, death, where is your sting? O Hades, where is your strength? So, ang sting ng death is sin. So yun po ang sting. Kumbaga kung makita mo yung scorpions, 'di ba? Mayroon siyang sting sa likod, yung buntot niya. Yun po ang death, ang sting ng death is the sin. And the strength of sin is the law. Okay? So therefore we are no longer slaves to sin. Sabi po ng Romans 6 verse 6. Hindi na po tayo slave sa sin.
Ang sin talaga ay talagang ang walang pakay sa buhay po natin ay gawin po tayong slave. Gawin po tayong sunod-sunuran. Napakahirap. At talagang marami pong faces at marami pong mga mukha ang kasalanan. Marami pong mga hindi natin namalayan sa mga lifestyle po natin na akala natin maayos yung buhay po natin. Akala po natin tinapos natin ang araw na maayos tayo sa Panginoon. Pero hindi natin namalayan, marami palang mga segue, marami palang mga ginagawa natin na unknowingly, kasalanan pa lang. Sa cellphone pa lang. Sa lahat ng ginagawa natin sa opisina, sa buong maghapon, hindi natin alam na mayroon po palang mga parts doon na hindi na I'm telling this to you because I really go into it. Sabi ko sarili ko talaga, Lord, I want kumbaga umpisa ng araw hanggang gabi na talagang I don't want to sin. I don't want to give myself to anything sa word. And I pray na yung bang hindi ka lang umiwas. Meron kasing umiwas ka na pero gusto mo pa, katulad ng pagkain ng baboy, di ba? Parang ayaw mo pero talagang kung meron lang, kung pwede lang kakainin ko eh. Mga ganon. Ayaw mo magkasala pero kung makita mo parang gusto mo siya. Iniwasan mo lang. Ang gusto ko talaga, I will lose the appetite of sinning. Yun ang maganda. Yung kasi meron ka ng kapangyarihan eh. Actually, ang kapangyarihan ng Lord parang nandyan na yan eh. Kaso lang, in engineering, sabi po yun, directly proportional. Directly proportional to your faith. Nandyan na yung availability ng power, pero yung faith mo, hanggang saan ba siya? Okay? In proportion siya. Kung tumaas yung faith mo, doon din po ang power maka-work sa'yo. Kasi hindi na pwedeng bigyan ka ng power, pero hindi ka, katulad din ng bibigyan ka ng task or anything. Hindi naman mabigyan ka kung hindi mo kaya. Kasi masira ka rin. Amen? But we are no longer slaves to sin. We have the power to overcome it. And that's the power the Lord has given you. Now, letter B, empowered to exercise authority. So tayo po, nabigyan tayo ng kapangyarihan ng Lord through the death of Jesus Christ, through the Holy Spirit, and we are empowered to exercise authority. Now, authority equates to power, influence, and control. Kaya sa atin, maraming gustong magpolitika, di ba? Hindi naman lahat nag-aspire as politicians masasama. Pero makikita mo dito ang authority, it equates to power, influence, and control. Dito ang daming authority, di ba? Sorry po, excuse me. Yung mga nag-i-inspect dito ng mga balidia or mga civil defense or sino pa dyan, actually, sa section na yan, yun ang mga, kumbaga, hindi natin sabihin mababa. Pero, yan lang ay, kumbaga, inuutusan ng the whole system ng authority. Pero pagdating yan dito, siya ang pinaka-boss. Sa amin, ganun din. Pag pupunta yung Abu Dhabi Municipality, minsan nga, driver lang pala, nagsisir ka. Kasi authority eh. Di ba? Driver lang pala ng mag-inspector eh. Paglating na nila, talagang lahat, parang parang mga estatwa eh. Kasi, di ba, authority. Pero ang iba, nasisir mo, pero nag-drive lang pala yon. Ganun po, ang authority, talagang meron siyang power. Gusto ng Lord na tayo as Christian, hindi po tayong tabi-tabi po, na parang katulad din po nung sa probinsya tayo, natakot-takot tayong dumaan sa may malaking puno dahil baka may maapakan tayong kung ano-ano doon. Tabi po. Kasi takot tayo eh. Pero tayo as Christian, din naman na nagmamayabang tayo at nagmamagaling, we have the authority. Si Jesus nung pumunta sa isang lugar, talagang sinalubong siya ng anong gawin mo sa amin? Yun ang authority. Di ba? Makikita mo naman dito, mga inspector or sino man, talagang pagtayo pa lang, yung mga sabas, authority yun, di ba?
nag-i-inspect ng mga nagbabayad, 400 ka dyan pag hindi. Di ba, takot na takot ka, parang, di ba, mayroon din dito naka-experience na tikitan. Di ba? Kasi sabi, nalagay mo ng bag bago mag-tap, natikitan bago pa nalagay ang bag. Bago pa nag-tap, nilagay mo na yung bag sa sa upuan. Sabi na, sir, nilagay ko lang Magta-tap naman ako. Wala na. Huli na ang lahat. So, ganun po ang authority. So, authority equates to power, influence, and control. So, yun po, ang authority has a final approval. Jesus gained His authority. Hindi po basta siguro natanong mo na rin, bakit pa kailangan pa si Jesus Christ ay makrucify? Bakit kailangan po niyang ialay ang buhay niya? Bakit kailangan pang kumbaga mamatay siya sa cross ng Calvary? Siguro natanong na rin. Natanong ko yan At mahirap sagutin, di ba? Dahil ganun po kalalim po ang kumbaga ang ginawa ni Jesus Christ, kumbaga mysterious 'yon, na siya mismo as God, siya mismo ang inalay ang buhay po niya. But kumbaga it backtraps the authority na binigay po natin sa Satan. Tingnan po natin si Jesus Christ as He was tried. Sabi, kung tatanungin po natin, bakit si Jesus ay na-crucify? Tanungin natin, for our sin. Pero makita po na sa New Testament time, nagkaroon po ng trial, di ba? Nagkaroon po ng talagang court. Ginawang court case yun. At talagang nilitis si Jesus Christ. At ano po ang verdict? Beyond guilty, beyond reasonable doubt? Di ba sabi ni ano sabi ni Pilate? Siya ang pinaka-judge, siya ang pinaka-governor ng time na yon. Sabi niya, wala akong nakita. Importante po yon. Kasi si Jesus Christ, He will offer Himself as a sacrifice, sinless sacrifice. Napaka-importante po yon na in the eyes of all, between heaven and earth, siya po ay ma-declare na righteous. Kasi ngayon, marami pang, di ba, ina-attack ang personality ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay nag-asawa, may anak kay Mary, kung ano-ano pa. Di ba? Pero doon, sinasabi, walang nakita si Pilate sa kanya na worthy siya na i-crucify, but he was crucified. Amen? So, malinaw po yon. Para po yung pag-aalay po niya ay katanggap-tanggap and he will take back the authority. Bakit kamo? Dahil yung authority na meron po siya, gusto po niyang ibalik sa iyo. Amen? Gusto po niyang ibalik sa bawat isa po sa atin na magkaroon po tayo ng authority. Hindi tayo nung parang napakahirap na buhay na tayo pong sunod-sunuran. Tayo pa ay denominate. Sa totoo lang, ang prayer ko, Lord, I don't want just to work and kakain lang. Mga bata, paaralin, yun lang. We should be more than this. Hindi lang po yun na focus. We are not living just to work. Okay, we work to live. But we should go beyond that. Ang pananaw po natin, hindi lang dapat sa ganong perspective na to survive lang. Dapat the Lord will use us in a higher dimension sa buhay po natin, gamitin po na tayo with the authority that the Lord returning to you back. Amen? Jesus has gained authority. In Philippians 2:6, basahin po natin ito. Ang bilis ng oras. Who being in nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Let us continue. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth, under the earth. Meron pa palang doon, mga nilalang sa ilalim. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ganun po ang authority na meron si Jesus. Galing siya sa being Diyos. Pero inubad po niya yon. Kaya it is really very, kumbaga, beyond reasoning na sabihin mo si Jesus ay tao lang. Parang worker lang. Parang nasugo lang.
How can you stand pagbalik ni Jesus? Jesus will not come like a lamb. He will come in mighty power. Di ba? He is the Lord of Lords and King of Kings. Kaya pag magpakita si Jesus Christ sa cloud, peoples on earth will mourn. Marami pong magmumorn. Maybe regrets, dahil ang dami-dami pong mga panahon na in-invite po tayo, inanyayahan po tayo na magseryoso, mag-church, magsiserve sa Lord, pero wala tayong time dahil we are busy. Ngayon, wala na naman yung pandemic. Nung mga panahon ng pandemic, lagi kaming nakikinig ng Bible sa sasakyan kasi nakakatakot eh. Pag tawid mo ng border, para kang nakalabas sa Alcatraz eh, sa presuhan. Parang kang hinahabol ng mga authority. Pero ngayon, na love namin doon, mga kasama ko. Saan yung Bible? Ipa-play mo na. So, we learned. Pero, na rin, at least nakapakinig sila ng salita ng Lord. Pero ngayon, again, people are also, wondering, no? So, hindi na naman natin priority ang So, nakikita po natin doon ang authority ni Jesus Christ and His previous position and laying His life for you and me. Siguro ma-understand po natin, so it's very hard to understand why the Lord has to lay His life. Siguro, sabihin ko na lang, ganun ka po kamahal. Ganun po ka-importante at ganun po ka-bigat ng kasalanan na hindi lang basta sabihin, okay, bayad ka na. Somebody has to to give up his life. And that is the only thing the Lord God Himself will give up His life for you and me. Napakaganda yun, napakaganda yung trick ng devil, no? Na talagang nakuha niya ang authority ng tao. So, ganun na lang, hindi naman tayo karang hayop na lang na pwede namang ay palitan. Pwede namang we are created. Tayo lang po ang kinikreate. Kung balikan po natin, my favorite verse sa Genesis 1, God created the heaven and earth. Yun talaga paborito ko. Let there be light. Talagang lang ng lahat ng Lord by word. Nangyari ang mga bagay. Diba? Napakakomplikado yung mga planeta, kung saan man. Pero by word lang yan. Pero nung create ka niya talagang, let us make man. Napaka-special po in our image and likeness. So ganun po ka-importante. Kaya maski ganun lang ang, wag nating masyadong maliitin. Ako nga maliit na ako, pero wag na masyadong maliitin sarili po natin. Dahil we are precious in the eyes of God. Lahat po tayo. Amen? Praise the Lord. Napakamahal nga. Sabi nga, what profit if a man if he gain the whole world but loses his own soul? Or what a man can give in return or in place of his soul? Isipin mo yung worth mo. Maski ang mundo, kaya ng Lord magawa ng bagong earth. Kaya nga niya maggawa ng heaven and earth. Pero ikaw, hindi niya pinayagang basta na lang mag-vanish without salvation. And He don't want a soul to perish. Kaya siguro din, sabihin natin na matagal na siguro gusto ng Lord na gunawin ang mundo. Pero dahil marami pang mga loved ones natin, mga kamag-anak, mga relatives natin, mga friends natin, mga neighbors natin na hindi pa talaga nasharean, yun po ay di ba sabi ni Abraham, willing ka ba na gunawin ang Sodom and Gomorrah with 50 people? Gunawin mo ba sila, ako along with them? No. Hanggang sa nagiging 20 ba yun? Hanggang sa nagiging 10? Hanggang sa, naglima ba, Pastor? Hindi na, no? Nahiya na rin si Kasi sabi naman siguro ni Abraham, baka naman ay nag-share si Lot. Pero alam mo si Lot, di ba? Segue lang ha. Kasi maligtas sana, di ba yung anak na ikakasal na sana? Nung sinira na sabi ng mga maging manugang ba yun? In-laws niya, sabi nila, they thought he was joking. Kaya minsan bawas na rin ako ng joke. Kasi kaya nga sabi ko nga Kari, hindi naman ako nagjo-joke. Bakit ako tumatawa minsan? Kasi natatakot ako dito sa panahon ng Sodom and Gomorrah. Hindi naniniwala yung mga magiging mapapangasawa ng anak na dahil he thought
They thought that he was joking. Sabi niya, bakit hindi naman si Lot ang ano? Baka sa kanila yon. Iko pwede rin. Pero the other way, hindi natin alam kung sinong talagang laging nagjo-joke sa kanila. So okay. So sabi natin, mabilis lang, no? So number 1, dito po sa letter B, exercise authority. Let us exercise authority as sons and daughters. Diba tayo yung mga anak na? Hindi nyo ba kami excited papunta ng langit? Hindi ka angel, hindi ka kung ano lang doon. Anak. Diba sabi nga ni Jesus, ikaw ba pupunta ka sa palasyo pag sabihin na nating administrator ka, pero hindi pa rin ka royal family. Diba sa isang palasyo, sige, mapunta ka sa palasyo, pero administrator ka, mayroong majilis doon ka. Pero yung papunta mo sa langit, children of God. Can you imagine that? At sabi ni Jesus, wait lang ha, magawa muna ako ng mga bahay sa inyo, mga villa, mga mansions. Hindi ka natin alam, kami ngayon gumagawa ng maraming mansion, villa lang din sa acres. Makikita mo iba-ibang hugis ng mga villa. Siguro mga tag 5 million, ganun. Maganda na siya, pero imaginein mo yung mansions na ginagawa doon na ang mga materials ay talagang perfect. Dito, mga materials, minsan pag pailaw mo, namamatay. Yung AC natin, mainit. Ang daming mga flaws, di ba? Yung mga paint, lumulubo. Hindi perfect. Kaya nga, may mga consultant, may mga contractor laging nag-i-inspect dahil Pero sa langit, perfect po yon. Let us exercise our authority as sons and daughters. So nakikita po natin dito yung prodigal son. Yung isang anak na, yung kapatid ng prodigal son. Di ba? Ano pong ginagawa niya? Nagagalit siya, di ba? Nung bumalik yung prodigal na brother niya. Sabi na, tay, grabe ka naman. Ako, ang tagal-tagal ko nandito, hindi mo nga ako nagkatay ng kambing. Hindi mo man lang ako, binirthdayan siguro, ganon. Sabi ng father, di ba, ang tagal mo na. Di mo ba alam? Lahat ng meron dito sa'yo yan. Hindi niya naalaman na anak siya. Minsan, ganun po tayo sa Christian life po natin. Minsan, ganun din po ako. Ganun din po tayo lahat. Na minsan, we fail to claim what is authorized for us. Pag sinasabing authorized ka, sabi nga na maraming mga pastor na mag-share, ang mga anak ba ay magpaalam pa kung kumakain doon sa magbukas ng refrigerator. Di ba hindi na? Di ba hindi na? Subukan mong yung mga anak mo anak ko ilang dosinang baso na nabasag sa amin. Pero pagka iba ang nakabasag, di ba? Iba. Talagang hindi, parang kakaiba. Kasi hindi siya anak, Pero pag anak, okay lang yan. Kasi siyempre natatakot sila. Pero hindi pa ako namamalo na nakabasag ng baso. Ang dami ng baso na nabasag sa amin. Dahil mga anak sila Lahat, minsan nagagalit ako doon sa nakapalo ako. Minsan sa sasakyan, si Mateo, inaapakan. Imbis dito doon umapak sa Alam mo na si Mateo, nasira yung bubong namin, bumaba yung ng sasakyan. Pero naisip ko rin, lahat naman ito sa kanila rin Lahat ng mga bagay na ito ay sila sa kanila ito. Kung masira ito, masira. Noon talagang galit na galit ako, malagyan ng gatas. Si Dindin noon, malagyan ng gatas yung sasakyan. Si Isay nagagyan ng gatas. Si Mateo nalagyan ng gatas. At dumi-dumi na ng mga upuan namin. Wala na magawa kasi di na kaya Di na kaya linisin dahil sa dami na nila. Anyway, sabi ko, this is our car. Talagang sirain na natin to sabay-sabay. Enjoy na lang natin. Wala na tayong magawa nito. Di ba? So, okay, authority over God's enemy. We have authority over God's enemy. Do not rejoice, sabi po dito ng Luke 10:19-20, do not rejoice that the spirits submits to you. But rejoice that your name are written in the parang okay, yun po pagkasabi, di ba? Do not rejoice that the spirits or demons submits to you. So may authority po tayo. Minsan ang dami po, actually lahat ng sakit, lahat ng problema, lahat ng pressure, may karga po yan. Totoo sa totoo, may sa likod po niyan. Pero pag may authority ka,
Talagang you have to declare it. Huwag mong hayaan, wag mong namnamin lang na problema to, baka ano to, it will really linger. It will take time. No. Talagang paglabanan mo 'yan. Putulin mo na agad. Hindi man ngayon, sabi nga ng isang pastor, minsan nagpe-pray ka, kasakit, di ba? Nagpray ka na gumaling ka sa sakit mo. Pero kinabukasan, sakit pa rin, nandito pa. Sabi nila, wala na daw si Satanas dyan. Mga footprints na lang daw. Kasi, kung sa totoo, mga apak-apak na lang ni Satanas, wala na talaga siya. Kasi nga, may authority ka eh. Di ba si Jesus, pinalayas niya ang mga demonyo? Pinalayas niya eh. Simpleng-simple lang. Pagdating na doon, talagang kalampagan ng mga ano eh. So, okay, let us go to sa susunod. Authority over angels. So ito, maganda po itong verse na ito. 1 Corinthians 6:3. Sabi po dito, do you not know that you will judge angels? I don't know kung saan ito mangyayari. Siguro in the judgment day. Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Napakaganda pong authority na binigay po sa atin ng Lord. Hindi po basta-basta ang future natin. Sabi nga ng isang pastor, pagdating daw ng millennial reign at ang mga taong hindi na rapture o hindi sila na transform into na naiwan sila, doon daw nila makita ang glory ng mga taong sumunod sa Diyos. Na talagang mula lupa hanggang langit ang pagsisisi. Bakit hindi ko ginawa yon? Napaka-excel lang po ng buhay po natin dito. Why not give our best? Hindi ko naman sinasabi na I'm perfect, but this is the Word of God. It is all for us. Na kailangan po natin gawin ito and let us exercise this authority. Letter C, demonstrate God's saving power. Kaya po ang reason po tayo ay naligtas, hindi lang po tayo basta maligtas. Malaking question mark po kung tayo po ay sapat na naisip natin, ligtas na ako at kampante ka, matulog na ako. Let us have that burden. Yung mga workers and leaders po natin, mga pastors, talagang laging nagpipray. Siguro kung prayer natin 5 minutes, ang mga pastor siguro hindi kasi ang dami pag-pray lahat ng mga miyembro. Pero tayo, pag na-pray natin, Lord, salamat Lord, thank you for this day, thank you for the food, and like that. Parang prayer lang ni Mateo, ang miksi ng nagmamadali. Nakatagilid na siya, thank you for mommy, daddy, hanggang sa nasa una na. Pero understand ko naman, ganun din ako before. So, demonstrate God's saving power. Dahil tayo po, naantasan po tayo, yung March 16, nakita po natin kung bakit tayo bigyan ng authority, bakit po tayo empower ng Lord, ay para po ito magamit. Para po ito magamit na kasangkapan po natin para sa salvation ng pamilya po natin, ng kaibigan po natin. Let us make every time gamitin ka. Actually, udyukan na kala ng Holy Spirit ko sasabihin eh. Minsan kumain kami galing Yasmol. Bigla ko lang sinabi, in the rapture, sabi ko sa kasama ko, ha? Sabi ko, in the rapture, you cannot finish this word. Ano yun? Lord, save me. Yung word na Lord, save me, hindi mo matapos yan sa rapture. Napakabilis. Kaya sabi ko sa kanya, kaya dapat ang paghahanda po natin before the rapture. Twinkling o panay biglang magbago. Mabago ka into a glorified body. Kasi hindi ka naman makalipad papunta kay Jesus kung ganito lang tayo. Yung physical body po natin. Ang pagpunta nga lang dito, ang hirap-hirap na. Pagpunta pa sa di ba? Kaya, yun ang ibig sabihin, at any time, dapat gawin po natin na magamit po tayo ng Lord. And the Holy Spirit, yun po ay trabaho ng Holy Spirit. Basta magpagamit ka lang, kung ano sinasabi ng Lord, sabihin mo. Bahala kung anong reaction niya. Di ba, reaction mo yan. Di ba? Explain mo later. Kasi, bakit? Meron naman talagang, kumbaga, may time na. Violent reaction. Praise the Lord. So, sabi nga po na sa Luke 4:18 and Isaiah 6:1, kinote po ito ni Jesus Christ sa Isaiah 61 verse 1 also. The Spirit of the Lord is upon me.
Yung mga ano na lang yan, paraphrase, to proclaim the good news to the poor, to bind. Okay, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. So, yun po, kung kay Jesus Christ ay anointing po niya yun, yun po ay binibigay at binigay po sa atin as a command na para po gamitin po natin para sa iba, para ma-proclaim po natin ang good news sa buhay po natin, kung anong kaparaanan sa buhay mo man, basta may proclaim kung anong type na pag-share po natin. Mamuhay man tayo ng maayos, mag-share man tayo literally or physically, or by prayer, gawin po natin lahat na makakaya po natin para po ito ay magawa po natin. To bind the brokenhearted. Meron naman iba-ibang gift. Hindi po pare-pareho. Pag once we receive the gift of the Holy Spirit, magkaiba-iba yan. Hindi po yan na pare-pareho po tayo. Pare-parehong pakanta katulad ni Kuya Enrico, or pareho ni Ate Nora, pareho ni Kari, or kung sino man dito na siya. Magkaiba-iba po ang ano natin. Sabi ko nga kanina, ang power na binigay po sa atin ng Lord in direct proportional po sa faith po natin. Amen? So, to release from darkness the prisoners. So, isipin mo po yun, kung marami po tayong mga investment na ginawa po ngayon, napakaganda pong investment ang soul. Can you imagine pag nandun sa langit na may mga tao kang nasharean? Hindi ko lang alam kung araw-araw silang papasalamat sa iyo because of your sharing. Hindi ko po alam kung paano po i-reward ang bawat isa na nakawin ng soul. Kaya po lahat po tayo ay in-empower ng Lord para po tayo ay mag-share ng gospel. Sabi po ni Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Yung gospel, yun po ay talagang gospel is the power of God. Kaya ang gospel, kasama po yun ang power ng Lord, kasama po diyan ang banal na Espiritu para po ma-share. Napakapangyarihan po ng gospel. It will really change lives. At hindi lang po yung sinisiran mo, ikaw din po ay natututo at nag-grow po tayo. Letter D, last po ito, para matapos na po tayo. Empowered to manifest God's working power. So, His power is at work in us. Amen? Within us. Ephesians 3:20, tapos sabi po dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Kaya nga sabi nga po, may isang pastor na sinabi, pag nag-pray kayo, hindi na yung parang ang prayer mo, Lord, nagatingala ka sa langit, na parang yung ang tagal-tagal pa ng prayer mo sagutin, dahil galing pa sa kalangitan para bumaba para sa iyo. Kaya ang tagal-tagal pa, mga dekada pa bago maranasan mo. Ang prayer daw ay it is not from outside to inside. Ang prayer, ang kasagutan ng prayer from inside to outside. Amen? Because you are already, the Holy Spirit is within you. And His work and His power is working within you. Sabi nga po doon, within you, nasa atin po. So, last illustration lang po ito. First pala and last. Yung faith parang muscle. Marami pong mga medical po dito. Lagi kong tinatanong ni Kari, siguro mga 5 times na siguro mahigit about muscles. Diba? May muscles kayo? Ganon. Yung muscles. Curious lang ako, Kari, paano ba yung muscles? Paano ba siya paano ba yan gumalaw? Sabi niya, naka-relax daw yan, ganon, nagkakapit-kapit. Pero kanina, I tried to research again. How the muscle grow. Paano daw nag-grow ang muscle? Kasi ako, tagal-tagal ko na mag-exercise. Pag gabi ko, sila Mateo sumakay dito, si Briel, at magpo-push up ako. Every night yan. Pero hindi naman lumaki ang muscle ko. Pero palang 3 klaseng mga body figure or body status, physique ba yan? Na meron talagang hindi masilin. Katulad ko siguro. Nasa ilalim siguro yung muscle ko. Sa loob.
So ito yung muscle hypertrophy. Ang muscle hypertrophy occurs when fibers of the muscle sustain damage or injury. Yung nag-exercise ka, di ba? Siguro mga nag-gym dito, 30 kilos, 20 kilos, hanggang sa, di ba? So nasasaktan ka. Ang ibig sabihin noon, yung muscle mo ay na-stretch or nagkaroon ng injury. Nagkaroon po siya ng inflammation or anything. So ang reaction ng body to repair the damage. Yung pag-repair ng damage ng fibers by fusing them, it will increase the mass and size of the muscle. So habang pagkasabi nga nila, no pain, no gain, yun pala yun. Dahil pag hindi ka nasasaktan, yun daw ang nag-exercise na kinabukasan, parang wala lang. Parang wala lang. Pero pag kinabukasan, aray, sakit dito. Di ba hindi ka makaulit, hindi ka makapasan ulit or makapag-exercise dahil masaktan. Ang iba hindi natutuloy. Di ba? Ayaw na, sakit pala sa abs yan. Ayaw ko na masaktan. Pero pag habang ma-overcome mo yan, magtataka ka. Bakit lumaki ang tiyan? Ay, wag na yan. Sunod na lang yan. Dahil nga, sabi nga, narinig ko lang din sa isang pastor, ay lumaki daw ang tiyan dahil nga, yung mga muscle, may muscle tayo sa di ba, dito sa tiyan, mga abs natin. Pag nag-exercise ka, lumalakas yung abs mo. Lumalakas yung mga muscle. Yung kumakain ka, nape-press yung mga mo, hindi lumalaki. Pero pag wala tag-exercise, walang muscle, kinukontra ng mga pagkain, so tinutulak. Kaya yun, lumaki yung natin. Malaki na rin ang tiyan ko, hindi ko na rin alam yan. Siguro mag-exercise na rin ako. So ganun po, ang faith po natin, ganun din. Minsan sa buhay po natin, nagtataka tayo bakit may problema. Matagal na tayong Kristiyano, pero tanong pa rin po natin, bakit ang daming pa rin problema? Parang walang katapusan to. Kakabisa ko lang, meron na naman problema. Nalipat na ako ng department, meron na naman problema. Parang hindi natatapos. Hayaan mo na. Sabi ko nga ni Kari minsan, ang daming problema, hayaan mo na. Ikarga na sila lahat para pag na-solve. Di ba? Karga na lahat para pag nabayaran natin, parang utang ba? Sige na, ikarga, i-sum up po lahat yan para pagbayaran, wala na, ubos lahat. So ganun din po. Katulad din po, wala naman din puro baba ang buhay po natin. We are still in this life. Meron po tayong ups and down. So, meron talagang time na talagang down ang life po natin, pero we have to go through it. Lahat ng mga naranasan po natin dahil meron pong gustong gawin ng Lord po sa atin. Katulad din ng muscle. Gusto niyang mag-increase ang ating pong power. Amen? Pag-increase po ang ating, di ba yung pag-problema, pag dumating, nagkaroon ng resolve, then meron na bang ibang problema, doon mo naranasan na ang Lord pala talagang sumasagot. Kami nga, we cannot, I don't know how we will survive. After nag-resign si Kari, hindi ko paano na ito ngayon. Dahil nasanay kami na may 2 sahod. Medyo mahirap na. Paano na pag-isa? Pero March yun. Ano na ngayon? Di ba? Nakangiti pa rin naman kami. Pero the Lord sustained us. Amen? Silently, even in the dark, the Lord has made His light shine on us. He sustained us until now. Praise the Lord. Glory to God. Amen. In conclusion, sabi po ng 2 Corinthians 7:1, sobrang haba na po. Therefore, since we have this promise, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates our body and spirit. Napaka-importante po na hindi lang po tayo spiritual. Ang body po natin, ingatan po natin kung ano po mga pinapanood natin. Ingatan po natin ano po mga ginagawa natin sa buong araw. Dahil ang requirements po to hindi lang po spiritual, kundi bodily po. Dapat you have to manifest the Lord inside out. Sa spiritual po natin, sa ating pong isip, sa ating pong puso, gayon din po ang ating katawan, huwag natin ipa-under doon sa control ng kaaway. Kaya ingatan po natin kung ano ang mga ginagawa po natin sa araw-araw. Amen? At alam ko po na as Jesus Christ is one with the Father in John 10 verse 30, sabi po niya, I and the Father are one. Also the Holy Spirit, He is also one with Jesus Christ. And in John 17:20-21, we are also, the Lord want us also to be one with them. Amen? Ganon po kalaki ang pagkakatawag po natin. Ganon po kabigat, ganon po kamahal, ganon po ka-expensive, ganon po ang quality na meron po tayo na life.
Hindi tayo basta lang nilalang. May isa lang po ang Ate Shawi sa buong mundo. Si Benji. May isang Benji lang po. May isang Dindo lang sa buong history. And Lord, ang prayer ko, Lord, salamat. You made me. And you made me not only just me. You made me special. Until eternity. Isipin mo, you name your name. Hindi lang po tayo dito. We are not made just here. We are made for eternity. You are actually an immortal because of the power of God. Because of how He made us and how He redeemed us through the blood of His Son, Jesus Christ. Amen? And we are coming to heaven, not just a simple person, but we are children of God. Amen? And we will fill heaven with yourself and me and those who the Lord empower us to bring to the kingdom of God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Let us all stand.